Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ang pagkikwentuhan natin itong si Senator Antonio Trillanes. So hanggang ngayon hindi pa rin tapos yung kanyang pagpapansin. At ito nagiging spokesperson na talaga siya ngayon ng ICC. So mas kumbaga sabihin na natin mas andining niya ngayon sa mga taga-ibang bansa, hindi na sa mga Pilipino kasi nagiging spokesperson na nga siya ng ICC at ngayon meron na naman siyang pautot na naalala ninyo na sinabi nga niya, which is pinatotohanan naman ni Solgen, ni Solicitor General Guevara, na meron talagang communication na ibinigay na yung ICC para imbestigahan yung mga 5 personalidad. Pero sabi nga ni Solgen Guevara, hindi po makikipagtulungan ang Pilipinas. Pwede silang mag-imbestiga, bahala sila sa buhay nila, pero wala silang aasahang sabihin natin na kumbaga parang hindi nila uobligahin yung 5 personalidad na gusto nilang interviewin kasi kumbaga parang off-limit na yung gobyerno ng Pilipinas, hindi sila makikipagtulungan. So whether makipag-cooperate yung limang personalidad o hindi, bahala na yung ICC doon. So, bago natin simulan yung topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin itong balitang to. Inihayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na kasabay umano ng dokumentong ibinigay ng International Criminal Court o ICC sa Philippine government hinggil sa 5 karagdagang suspect sa war on drugs ng Duterte administration, ay humingi na rin ng ICC sa Interpol na maglabas ng Blue Notice laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Ronald Bato de la Rosa, dating PNP Chief Oscar Albayalde at iba pang mga sinasabing suspects sa madugong giyera kontra droga ng pamahalaan. Layo nito mamonitor ang galaw nila sa labas ng Pilipinas. Tingnan mo to parang inuutusan ng Interpol o ng ICC yung Interpol na maglabas ng notice dahil suspect daw di umano, or sabihin natin, iniimbestigahan itong mga personalidad to, particular si Pangulong Duterte, si Bato de la Rosa, si Oscar Albayalde. Ngayon, siyempre, kung ikaw yung Interpol, magtatanong ka muna kung baka maghihingi ka muna ng reason kung bakit kailangan namin mag-issue ng Blue Notice para pigilan or i-monitor tong mga taong to. 'Di ba? Hihingi ka muna ng ano bang dahilan, bakit nyo gustong kumbaga gusto nyong i-monitor yung mga tao na to. Siyempre sasabihin ngayon ng ICC kung ano yung mga reason. Pero siyempre, kumbaga kung wala namang kumbaga kung itong ICC na to wala namang nakuhang, kumbaga wala silang makuhang tawag dito one-sided lang nakukuha nilang paliwanag, ganun, di ba, na mga ebidensya, mga interview. Di ba, siyempre, pag mag-iimbestiga ka, kailangan both side para ma-distinguish mo kung nagsasabi ba ng totoo o hindi. Pero kung ang magiging subject mo lang para sa pagbibigay ng hatol mo, isang side lang, lumalabas doon, hindi tama yung pag-iimbestiga. So, yun yung sa tingin kong titingnan dyan ng Interpol. Siyempre, when you say Interpol, International Police yata tawag dyan, or basta mga law enforcement dyan, siyempre may alam din sa batas yan. So, kung sila yung tatanggap ng notice na parang inuutusan sila ng ICC na maglabas ng Blue Notice na yan, kung wala namang sapat na ebidensya, bakit nila gagawin yan? Diba? So, siyempre, magtatanong din muna sa Philippine government, sasabihin, itong ICC may request ng Blue Notice at ganto ganyan na tungkol dito sa 5 tao na to, anong masasabi ninyo? Siyempre, sasagot lang naman ng Pilipinas yan. Hindi kami nakikipag-coordinate sa ICC dahil omnis na kami dyan. Kumbaga, hindi na kami connected. So, walang reason. So, sunog dito, yung sinasabi dito ni Trillanes, yung pagiging spokesperson niya, sunog yung ICC, pati si Trillanes. Kasi nga, hindi dumaan sa proper investigation.
yung kanilang ginagawa kasi nga one-sided lang. So paano mapapatunayan yung mga aligasyon na isinasampa nila doon sa 5 personalidad kasama kay Pangulong Duterte kung wala namang nangyaring investigasyon sa both parties kung isang side lang, 'di ba? So napaka-imposible itong sinasabi ni Trillanes. Tandaan ninyo ang sabi niya June or July lalabas daw yung warrant of arrest ni Pangulong Duterte. Patapos na po ang July, wala pa pong warrant of arrest. So kumbaga, asan na yung credibilidad dito ni Trillanes na pagiging spokesperson ng ICC kung hanggang ngayon wala pa ring warrant of arrest na inilalabas itong ICC, di ba? Tuloy. Pero ayon kay Trillanes, kapag pumunta ang mga ito ng ibang bansa ay maaari silang pigilan sa immigration pa lamang. Maari silang i-hold sa mga iba't ibang immigration counters kung saan man silang bansa lalabas. So yun yung magiging sitwasyon pagka merong blue note. Believe din ako rito kay Trillanes kung magbigay siya ng report. Talagang buong-buo yung niya, paniniwala niya na tatayo yung kanyang mga pinagsasabi. No? Yung kumbaga feeling ko nga parang spokesperson talaga to ng ICC, parang yung sinasabi niya is in behalf of ng ICC na 'Di ba? So kung alam niyo yun, yung ang lakas ng dating niya, akala mo ang dami niyang alam pagdating sa international law, pero hindi niya naiintindihan kung ano ba talaga yung function. Anong nangyayari nga rito, parang nalalagay pa nga sa katatawanan yung ICC ngayon Bakit kamo? Unang-una, parang pinaiikot na sila ni Trillanes. Hindi nila napapansin siguro yan, pero parang pinaiikot na sila ni Trillanes. Kung parang nadidiktahan na sila kung ano yung dapat nilang gawin. So, hindi nila napapansin na umiikot. Kaya ganun kagaling to si Trillanes alam nyo, yung magpasakay, pati international criminal court, napapaikot siya sa palad niya. Di ba parang nangyayari ito, parang hostage, kailangan masunod yung gusto niyang mangyari. Ngayon, siguro baka nga siya lang may gusto na maglabas ng blue notice itong ICC, wala lang silang magawa dahil kumbaga napasubo na sila rito Kung atras pa sila rito, lalabas parang kumbaga lalabas na sila, yung kumbaga mahinang klaseng mga prosecutor kasi alam naman talaga nila walang mangyayari kung hindi makikipag-cooperate yung isang bansa Tsaka kung international criminal, sabi nga nila dyan, pag sinabing International Criminal Court, ang kinakasuhan dyan is dalawang bansa na kumbaga, dalawang bansang merong hidwaan. Hindi yung isang bansa lang na ang problema ay yung judicial system. Dito sa Pilipinas, wala namang ganun nangyayari na may problema tayo sa justice system natin. Kung tutusin nga, di ba, yung si De Lima nga yung sabihin natin, pinaka good example na meron tayong justice system na gumagana kasi nakalaya si De Lima at nirerespeto ni Pangulong Duterte yung naging hatol ng korte natin. Kaya masasabi natin na talagang walang kahihinatnan yung itong pinagsagawa nito ni Trillanes. Samantala, sa mensahe ni Solicitor General Menardo Guevara sa UNTV, sinabi nitong wala siyang impormasyon sa request para sa Interpol Blue Notice na sinasabi ni Trillanes. Boom! Diba? Yan, sinoplak na ni Solgen Guevara na walang blue notice na namomonitor o walang blue notice na sinasabi ni Trillanes na ibinigay. So doon pa lang kitang-kita na talagang ito si Trillanes parang masabi lang na kumbaga alam niyo parang naninindak. So sindakan yung nangyayaring rito sindakan yung nangyayaring labanan dito. Pag nagpasindak ka rito kay Trillanes, luluhod ka na lang bigla sa kanya. Pero tingnan nyo pag ito walang nangyari dyan,
kakahul at kakahul na naman niya at sasabihin na naman niya na hindi, kasi ugali nito ni Trillanes, kapag ito hindi na pagbigyan, aawayin niya itong mga to. Tingnan niyo pag biglang umatras tong ICC, kung ano-ano lang sasabihin ni Trillanes dito sa ICC na to. Kasi sigurado tayo rito walang mangyayari kasi nga napakalabo po nung investigasyon na ginagawa nila. Unang-una, wala akong nakasampang kaso rito sa Pilipinas laban kay Pangulong Duterte, kay Bato de la Rosa, tsaka doon kay Oscar Albayalde. So paano mag-iimbestiga ang ating mga law enforcement natin dito kung wala nakasampang kaso? So dapat inuunang tinitingnan din muna ng ICC, 'di ba? Meron ba nakasampang kaso diyan? Kung wala, ba't kayo mag-iimbestiga? Hindi nyo pa pala sinasampahan ng kaso. Kung dapat yan, sampahan nyo muna ng kaso. Ngayon, kung walang nangyari at sa tingin ninyo, hindi naging maganda yung naging hatol yung justice system natin, doon siguro baka pwede na manghimasok yung International Criminal Court. Pero sa tingin ko, medyo napakalabo pa rin mangyari yun. So, tingnan natin kung itong pagpasok ng August, may lumabas na warrant of arrest. Kasi kung walang lalabas na warrant of arrest dyan, sunog itong si Trillanes. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.